tindig na walang jurisdiction ang Committee on Injustice na magpatuloy pa sa pagdinig ng siyam complaint. Or yung bulilyaso o haka-hakang complaint. Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo. Ng social media ang di umano'y balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit itinatago o ayaw umanong ipalabas ng bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan, Committee on Justice ng House of Representatives. And anyway, sinabi na po nila na meron niyang may sufficiency in form and substance. Pinagpag-utos sila na kinakailangang sumagot si Vice Presidente Inday Sara Duterte at marami na nga pong nagdiskurso dito. Nag-file naman po si Vice President Inday Sara ng kanyang consolidated verified answer ad coetelam. Ito rin po yung ating diniskurso na last week. Ano ba yung ibig sabihin ng ad coetelam? Kasi po kami mga abogado, pwede namang pasimplihin, gumagamit pa ng mga Latin terms at kung ano-ano pa. But yun nga po ang ating layunin. Maiangat ang antas ng inyong kaalaman, maiangat ang antas ng ating pampublikong diskurso at maiangat ang inyo pong pangunawa sa mga mahalagang usaping panlipunan para lahat kayo kasali at hindi po tayo parang sinulid kung saan lamang po hilahin ng naratibo ng Alyansang Akbayan Marcos Jr., ng Alyansang Makabayan Marcos Jr., ng Alyansang mga banal-banalan at Kainsaba at Marcos Jr., susunod po tayo sa kanilang naratibo. Hindi ho. I am hopefully and I'm hopeful I'm able to impart to you and give you relevant, incisive, timely, and rightful information para po magabayan kayo. Ang ibig sabihin lang po ng ad coetelam meaning with an abundance of caution. Nung nag-file si VP Inday, siya po ay nag-file hindi ho dahil isinantabi na niya o isinuko niya na yung issue or question ng jurisdiction. Hindi po, lagi pa rin nandiyan yan, yung nananatili po na yung kanyang tindig na walang jurisdiction ang Committee on Injustice na magpatuloy pa sa pagdinig ng siyam complaint. Or yung bulilyaso o haka-hakang complaint. At hindi rin po wini-waive. Not in any way, not even for a moment, not even for a second, wala pong waiver ng anumang objection si VP Sara Inday dito sa kanyang pag-file ng kanyang tugon dito sa haka-hakang impeachment complaint laban po sa kanya. Kaya lamang po siya tumugon para po hindi siya sabihing in default. Parang sa basketball po yan. Hindi ka pwedeng hindi lumaban, magpadala ng first five mo, kundi made-default ka. Natalo ka ng walang laban. Natalo ka dahil in default ka. Hindi po. Hindi po yun ang direksyon ni VP Inday Sara. Kaya siya po ay nagsumite ng kanyang answer to avoid default while pag binasa po niyo yung kanyang tugon, pag binasa niyo yung kanyang tugon, she filed yung kanyang answer to avoid default while formally objecting to the process. Ito po yung kanyang final. Pwede na po ninyong luko-lukohin ang inyong mga nasasakupan at kaming mga mamamayang Pilipino. Ano ba ang impeachment? Ang impeachment, mga kababayan, ay isang sagradong constitutional process na ang layunin ay papanagot to make high officials accountable. Di ba? Kaya nga very, very select and few at enumerated lang, exclusive lamang po yung mga officials na maaring sumailalim sa tama at constitutional proseso ng impeachment. Presidente, Vice Presidente, yung mga justices of the Supreme Court, yung COMELEC chairman, dapat nga po yan pa naunang na-impeach Di ba? Yan ang dapat ma-impeach. Di bale, sabi ko nga, marami na tayong nasaksihan na mga pangulo, dating pangulong kinasuhan, ikinulong. At pinakahuli nga, yung pagtatraidor sa kapwa natin Pilipino kay Tatay Digong. I hope the time will come and I hope the time will come very, very soon. Makakita naman tayo ng isang COMELEC chairman na ikinukulong.
isang COMELEC chairman na pinapanagot. Yan naman ho ang diwa ng hakbang ng maisog. We demand for transparency, full accountability. No? I hope that day will come, and I hope that day will come very, very soon, na meron naman tayong nakikitang COMELEC chairman at yung mga kasama niyang commissioner na kasabot niya na ikinukulong, na aresto, kinukulong, pinapanagot. Ano? So ano ba ang impeachment? Ang impeachment po, it's a solemn legal duty. Constitutional process po ito to make certain public officers, yun nga po, select lang yan, exclusive yan, yung mga maaari lang i-impeach, accountable to the people based on the principle that public office is a public trust. Yan po yung naka-ukit, nakasulat, may garansya sa ating Article 11, Section 1 po iyan ng ating saligang batas. Yung public office is a public trust. Hindi po naintindihan ni Bongbong Marcos yan. Hindi ba, nung siya tinanong, bakit po hindi kayo po ba isang ayong magpasailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test? Alinsunod sa Article 11, Section 1, that public office is public trust. Hindi daw yan, ayaw daw niya. At wala daw kinalaman ang hair follicle drug test sa public office is a public trust. Yun nga po ang essence nitong pinag-uusapan natin na kalokohan at haka-haka at kathang-isip lang na impeachment complaint. Yung kay petition po na hinain ni Vice President Inday Sara Duterte sa Korte Suprema, ito po yung Sara Duterte case, yung tungkol po sa impeachment na ibinasura ng Korte Suprema. Para lang po sa muling kaalaman ng mga political prostitutes diyan sa House of Representatives, mismo pong si Senior Associate Justice Marvic Leonin, uulit-ulitin po natin ito. Sinabi niya, the process of impeachment is constitutional. Na ito nga po ay sui generis o katangi-tangi, natatangi, class of its own, walang katulad. Walang katulad ng impeachment. Sui generis, katangi-tangi, natatangi po yan. Siya lang, kakaiba. Ano? Kahit siya ay sui generis or kakaiba, it is a constitutional process. Therefore, it does not convert being a sui generis. Huwag po kayong maniniwala yung naririnig ninyong, merong numero ang mga gustong mag-impeach kay VP Inday. Hindi lang po ito purely political. Ano? Hindi po nito na i-convert into purely political process ang proseso ng impeachment. Mahalaga po na alam ninyo ito para pag siningil natin, pag siningil ninyo, lalo na yung mga kongresista ninyo na boboto pabor sa impeachment ni VP Inday Sara, singilin natin sila. Hindi po ito insulated, hindi po ito isolated from the requirements of the Constitution. Ito po ay ayon sa isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonin ng Korte Suprema. In fact, ang sabi po niya, ito importante ito, and I quote, those who participate in the process, meaning yung proseso po ng impeachment, mahalaga ito mga kababayan, kasi po meron silang gagawing pagdinig na naman, yung kabulaan ng pagdinig sa March 25. Sabi po sa desisyon doon sa Sara Duterte petition sa Korte Suprema, sa desisyong isinulat po ni Senior Associate Justice Marvic Leonin, and I quote, those who participate in this process are as accountable to our people as those who are made the subject of impeachment. Subukan ko pong pasimplihin. Ang ibig lamang pong sabihin niya sa Tagalog, yung mga kalahok po sa proseso ng impeachment, a constitutional process, sila po ay accountable o higit ding may pananagutan sa taong bayan. Hindi lamang yung taong kanilang pilit na ini-impeach o pinapanagot. In this case, hindi lang ho si VP Inday Sara ang under the microscope or scrutiny ng taong bayan. Lahat po ng kasali, yung proseso, yung pagiging fair ng Committee on Injustice ng House of Representatives, at yung mga nais maging testigo, at yung mga nagdumidinig, yung bumoboto, pabor o hindi pabor. Lahat po ng kasali sapagkat at the end of the day, while the Constitution provides that impeachment is a sui generis, a class of its own, katangi-tangi, walang katulad, kakaiba, still it is a constitutional process. Ngayon, sinabi po dito na hindi lamang si VP Inday Sara Duterte that is on trial. Pati po yung proseso
At bukod po dyan, yung mga kasali o yung gustong lumahok. Katulad nino, ito po yung binabandera nilang Ramil Madriaga. Yung Ramil Madriaga, ito po yung kasalukuyan ngayon nakapiit, nakakulong sa BJMP. Ano ang kaso? Bakit siya nakapiit? Hindi po simpleng perjury. Ito po yung nakapiit sa BJMP sa kaso ng kidnapping. Kidnapping. Yung Ramil Madriaga, para po alam ninyo, pilit sa naratibo ng mga takot na takot sa Duterte brand of leadership dahil papanagutin sila tiyak ni Inday Sara, ikukulong yan, dapat makulong lahat ng nagnakaw ng trilyong piso. Yung kanilang ginagawang star witness, kung saan nakaangkla yung tibay ng kanilang impeachment process, kagaya po ng naging desisyon, ulitin ko ha, sabi ng desisyon ng Korte Suprema, yung mga lalahok, yung mga kalahok, yung mga tetestigo, yung mga nagdidinig, yung mga proseso na patungkol sa impeachment process, dapat ito ay as accountable as doon sa taong nais silang panagutin. Ramil Madriaga, yung star witness, nila Laila de Lima, si Flavi, yung pari-parian na nagbe-bless pa gamit pa yung mga holy water. Oh, buti hindi siya tinamaan nung pagbabasbas niya, baka umusok siya eh. Ano? So yung Ramil Madriaga, ito po ay kasalukuyang nakakulong, nakapiit sa BJMP. Hindi po sa simpleng kasong jaywalking, hindi po sa simpleng kasong perjury. Ano, ito ay nakapiit sa kasong kidnapping. Kidnapping ang kasong ang kadahilanan kung bakit yung Ramil Madriaga ay nakakulong ngayon sa BJMP. Ano? Yung kanya pong affidavit, yung affidavit nung Ramil Madriaga, ito po yung ginagamit ngayon nila Chairperson Luistro ng House Committee on Injustice. Ano? Yan po yung asa na ba yun? Ang pangalan niya ay si Luistro nga ng Batangas bilang chairman ng House Injustice Committee or Committee on Injustice. Yung affidavit ng Ramil Madriaga, ang ginagamit nila to establish sufficiency in substance. Again, ulitin ko. Sino ba si Ramil Madriaga? Si Ramil Madriaga ay isang preso nakakulong sa BJMP facility. Sa anong kaso? Kidnapping lang naman. Small time ang kaso niya. Kidnapping. Yan ang star witness laban kay VP Inday Sara. Marami pong salamat sa higit